Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at sigit sa ating Panginoon. Tayo po'y mag-uumpisa na sa ating gawain sa umaga pong ito. Inaanyahan ko nga po ang bawat isang tayo po'y tumayo muna at makipagkamayan po at makipagkamustahan sa bawat isa. Kayo sa akin sa Joel chapter 2 verse 22. Mag-amen po kung inyo na po ng sumpungan. Sabi po dito, Be glad, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He hath given you the former rain moderately, and He will cause to come down for you the rain, the former rain, and the later rain in the first month. Tunay nga ang pagpapala ng Diyos ay tulad ng ulan na ito'y bumubuhos ng masagana sa ating mga buhay. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ko sa lahat at namin, Panginoon, sa mga oras na Panginoon. Dalangin po namin, Amang, yung pagsama, Panginoon, ng banal, Panginoon, na Espiritu, Panginoon, na siyang malaya, Panginoon, kumilos, Panginoon, sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo pa siyang patuloy, O Diyos, na Panginoon, sa amin, Panginoon. Sa mga oras po na ito, O Diyos, kami po'y humingi, O Diyos, ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawa, Panginoon, pagkakasala, Panginoon, sa inyo. Inaamin po, Panginoon, namin, Panginoon, na kami makasalanan, Panginoon. Lord, wala kami pang iba, Panginoon, magagawa kundi, Panginoon, na kayo, Panginoon, sa aming paglingkuran, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos, dahil kayo, Panginoon, ay siyang mabuti, Panginoon, umibig sa Panginoon sa amin, O Diyos, ng totoo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, nang wala, Panginoon, sa pagpapawin, Panginoon, hanggang Panginoon sa maghahayag, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, patuloy, Panginoon, kilos, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, O God, Lord, sa maghahayag po, Panginoon, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na gawin niyo nga po siya, Panginoon, daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, na ano mensahe, Panginoon, siya maihayag, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Lord, kayo nga po siyang patuloy, O Diyos, ang magpurihan, Panginoon, maitaas, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po namin, O God, ibinabalik ang pinakamataas, papuri po sa salamat, mataas na pagsamba. In Jesus' name, Amen. At sa mga oras po na ito, tinatawagin ko na po si Sister Jaden, upang pangunahin po tayo sa pinakalunan. Amen. Isang makulan ng umaga po sa bawat isa. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, magsambit po tayo ng mga papuri. Masasalamat ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Glory sa your name, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mawitan po natin ang ating Panginoon. Tayo lumapit sa Kanya. Hallelujah.
Salamat kayo, Panginoon, sa mga pasasalamat at pagpupuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay po na nagbibigay sa amin. Sa lahat, Panginoon, ay pinaparanas mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Gawin natin po panalangin yung awitan ito. Hallelujah, Jesus. Napakabuti. Ikaw ay pagkain.
Dadako na po tayo sa paghahayag ng salita nating Panginoon sa bawat buhay natin. At sino po ang nais po na mamuna sa testimony po sa walang ito? Sige po, ako na lang po muna mamuna. Sa nakaraang week po, pinag-pray ko po talaga kay Lord na mapasa ko po lahat ng mga subjects ko kasi po hindi po ganun na kadali yung subject ko hindi po tulad nung first week. Yun po. At salamat po sa Panginoon dahil habang po nasa work ako, sinabi po ng mga klase ko na, uy, may grade na! At agad ko pong tinignan yung
kay yung IR ko po. And then yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hindi ko po talaga in-expect yun. Sabi ko po kay Lord, sabi ko, okay lang po sa akin, Lord, kahit good grade. Pero yung binigay po sa akin ni Lord ngayon, grabe po talaga. Hindi ko po maiwasan na maluha. Yung good grade po na binigay niya sa akin, ginawa niyang high grades. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naipasa ko po yung second year ko. And then ngayon po ay magti-third year na po. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Sa Kanya po lahat ng paborito sa Kanya. At sa mga oras po na ito, sino pong nais na maghayan ng kabutihan ng Diyos sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. At ngayon po, sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Sobrang grateful ko sa Lord kasi kahit may mga rason tayo para manghina or mag-isip ng mga negative, hindi pa rin talaga yun magiging dahilan para maging down ka tayo or manghina sa ating sa buhay natin. At tulad nga ng devotion kanina kay Jaden, talagang sa lahat ng sitwasyon, laging gumagawa ang Panginoon. Kahit iniisip natin minsan na we feel stuck, na hindi tayo, nandun na lang tayo sitwasyon ngayon at hindi natin nararanasan kung ano ba, hindi natin magawa kung ano ba yung kailangan nating gawin. Pero sa lahat ng panahon, yun nga, ang Panginoon yung laging tumutulong at nagpapaalala sa atin na kailangan lang na talaga natin mag-surrender sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. At pinapasalamat ko rin sa Panginoon, higit yung buhay ko ngayon sa, hindi ko talaga alam na may gawain talaga ni Shanwa, na may binubuong Bible study. At pagdating ko doon, sobrang, kasi nga, sa dormitory lang ako. And then, meron palang gawain na naghihintay para sa akin doon. At salamat sa Panginoon kasi, pag dinidesire natin na magamit ng Panginoon, ang Panginoon na mismo yung maglalagay sa'yo kung saan ka talaga. At salamat sa Panginoon kasi, hindi ko naramdaman na mag-isa akong Pilipino doon sa company namin. Dahil paglabas ko ng company, Sabado-Linggo na sa gawain pa rin ako. Kaya, salamat din sa Panginoon sa buhay ng mga katrabaho ko. Kasi mismo sila, ginagamit sila ng Panginoon para hindi ko mag-feel na ako lang yung Pilipino sa department namin. Kasi, di ba kapag may mensa ko, sobrang sensitive ko talaga. Kaya, hindi ako pumasok noon. And then, pagbalik ko kinabukasan, sabi nila na, okay ka lang ba, kaya mo magtrabaho, may painkiller ka ba? Tapos pag mag-i-start na ako mag-work, sabi nila, magpahinga ka muna, kami muna magtatrabaho. Parang, sobrang, sobrang fit ko, babae talaga. Kaya sobrang thankful talaga ako, pati yung manager ko na may problema ba sa work, anong kailangan mo, sabihin mo lang. Kung magbakasyon, sabihin mo lang sa amin. Parang, sobrang talaga. Bless ko sa Lord. Kaya, sabi ko, surrender mo lang talaga yung buhay mo sa Panginoon. Kaya, lagi mong desire, makapaglingkod talaga sa Panginoon. Madali na lang lahat. Hindi hadlang yung bababa yung sweldo or mataas man. Lahat, may pipray ka na price sa pagpapatuloy mo sa Panginoon. At yung price na yun, siguraduhin mo na laging mo mapalaguran yung Panginoon. At salamat sa Diyos kasi ano man yung pinagdadaan natin pa sa buhay na ito, if you don't see it in the future, it's temporary. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos lang po lahat ng papuri. Amen. So, di nga po napakabuti natin, Panginoon. At sino po ang nais na maghayag sa umaga pong ito? Wala na po. Ako. Nagulat ako. Good morning sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. In good time or bad time, magpasalamat pa rin tayo sa Lord. Kasi alam niyo po yung talagang gusto ko nang makita yung pagbabible study sana sa park. Ito naman nangyari na nagkaroon nga ng typhoon. Ang mga injik po, hindi sila lumalabas pag sinabing may typhoon na pagka-alert sila. Sila lumalabas, yung mga magkapalila. Kaya pasalamatan ko pa rin ang God dahil hindi natuloy nga ang Bible study. At alam ko na in His perfect time, pagpatuloy lang natin pag-pray na mangyayari ang kalooban ni Lord. And kahit man hindi na yung Bible study, natuloy yung Bible study, ang mahalaga yung commitment ko sa God na yung pangako ko sa Kanya na anywhere in the corner ay ibabahan ko ang pagmamahal ng Diyos sa mga losses. Kaya, salamat sa God, at least umulan man, bumagyo man,
gagamitin pa rin tayo ni Lord. Magpatuloy lang kayo mga kapatid kasama natin ng Diyos. To God be the glory and praise kasi kahapon naka-share na naman ako. To God be the glory and praise. Yun talaga ang joy ko until the end of my breath. Salamat sa Diyos. Amen. At ngayon naman po ay dumako na po tayo sa pagbibigay na pinapangunahan po tayo ni Sister Yana. Yan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigayan. Patuloy po nating pagpalain ng Panginoon dahil patuloy niya rin po tayong pinagpapala. At sige po, tayo po ay tumayo at hawakan natin ang ating pong mga handog. Pagpasalamat natin sa Panginoon. Hallelujah, aming Diyos na mabuti at tapat. Marami pong salamat, O Diyos, sa oras po na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Patuloy po ninyong samahan ng bawat isa na narito, Panginoon. Bigyan po ninyo kami ng kaunawaan na makapagbigay sa inyo ng buong puso, Panginoon. Dahil ang aming handog, ang lahat ng meron kami ay nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon. Amin pong pinagmamalaki kayo, O Diyos, na kayo ang aming Diyos at palagi namin kayong itataas sa amin pong buhay. Ang amin pong pagbibigay na ito, O Diyos, ay para po magamit sa inyong gawain at makaabot pa ng ibang kaluluwa, Panginoon, na naghahanap sa inyo. Patuloy namin, Panginoon, pinagmamalaki ang inyong pangalan na kayo ang patuloy na Diyos na amin pong kailangan dito sa mundo. Salamat sa inyo, Panginoon. Nataas ko rin po, Panginoon, ang maghahawak po neto. Bigyan ninyo siya na inyong kaunawaan, Panginoon, na ito ay patuloy lamang na magamit sa inyong kaluwalhatian. Salamat sa inyo, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang DFC Lucio, Panginoon, at iba pang mga churches, Panginoon, na kayo ang tinataas, na inyong pagpalain higit, Panginoon, sa physical, financial, at sa spiritual, Panginoon, na patuloy na mag-grow, Panginoon, na ito ay magamit, Panginoon, para kami ay lalo pang lumago sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayong magbigay. Sa ating puso at ng ating isipan upang makapakinig ng salita ng ating ating pakainin ang ating espiritu sa umagang ito. At sa mga oras po na ito, akin na pong tinatawagan si Brother MJ na maghahayag po ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay dakila palagi sa ating mga buhay. Amen. Amen. Ang Diyos lagi natin ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Pero po bagong lahat, yan mo munang, ayan po natin na ako yung magpasalamat. Kami magpasalamat sa Panginoon sa katagumpayan ng unang gawain sa lugar ng Shanwa na kung saan ay meron ng kaming nasisilungan. Amen? Amen. Alam ko at alam po natin na patuloy tayo na nananalangin at palataya maski ang gawain siya na-answer. Di ba? At bibigyan din ng masisilungan ng Panginoon.
Amen? At patuloy tayong lalawak. No? At ang pagkilos sa Panginoon ay hindi lang dito, kahit saan lugar na kanyang mga anak na dapuin ay kikilos ang Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon tayo gagamitin palagi sa araw-araw. Amen? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo muna ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, O Diyos, ay ligtas, Panginoon, dinako mo, Panginoon, sa lugar na ito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Bagamat sa labas, Panginoon, ay maulan, Panginoon, pero doon yung pag-iingat mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paggabay palagi, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Muli, Panginoon, kami, Panginoon, patuloy na katipon-tipon, Panginoon, iyong pinagkatipon-tipon, Panginoon, upang makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Mapapurihan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy namin dalangin, Panginoon, ng iyong pagkilos, pagsama, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa oras na ito. At patuloy namin, O Diyos, bigyan mo kami, Panginoon, na kaunawaan sa inyong mga salita at karunungan, Panginoon, pagdating sa inyong mga salita, O Diyos. Ikaw patuloy, Panginoon, ang aming mapapurihan, mapasalamatan, at maluwalhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin sa aming matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ayan. Muli, ako yung papasalamat sa Panginoon. Muli ako ginamit ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang mga salita. Tayo po ay mag-aaral. Pero may katanungan. Ito na binahagi ko nung kahapon, nung sa Shanwa. May katanungan doon. Know your deepest why. Ano yung why ng buhay mo ngayon? Know your why. Katanungan yun sa atin. No? Kung saan, alam ba natin yung kahalaga ng buhay na meron tayo? Know your why. Amen? Ano pa yung mga, ito po yung ibang mga katanungan po natin. Ano kahalaga ng buhay? Bakit ka nabubuhay? Para kanino ka nabubuhay? Parang ano lang, no? Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Para sa kanya? No? Para sa iyo? Para sa ating sarili lang? Para kanino ka kaya nabubuhay? Anong kahalaga ng buhay na mayroon ka ngayon? At sino nagbigay ng buhay na mayroon ka ngayon? Amen? Dito pa na kung saan sa ibang mga talata sa Biblia, may mga paghahalintulad sa buhay na meron tayo ngayon. Katulad sa Santiago, sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 14. Ang sabi po doon, sa katunayan, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Sa Santiago po yan, chapter 4 verse 14. Sabi ni Santiago, ang buhay natin parang hamog. Na minsan ay lilitaw, pero kapag nagtagal, mawawala. Tuwing kailan ba natin nakikita ang hamog? Madalas nakikita natin ang hamog. Madaling araw, morning, minsan pagkatapos ng ulan, may hamog din. Diba? Kapag sobrang lamig ng panahon, may hamog. Pero madalas, sa umaga talaga natin nakikita. Pero ang hamog ba ay nanatili sa buong maghapon? Hindi. Maaari itong mawala. Si Santiago, sabi niya, yung buhay natin parang hamog. Lilitaw mo sandali, pero mawawala din pagkatapos. Sa Job naman, sabi na sa aklat ng Job, ang buhay ng tao ay may lamang at puno ng kahirapan. Sa Job chapter 14, verse 1 and 2. Job chapter 14, verse 1 and 2. Ang sabi po, ang buhay ng tao ay may lamang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak
na namumukadkad, ngunit agad din nalalanta. Katulad din ito ng aninong nawawala. So sabi ni Job dito, ang buhay natin ay maikli lang, ay maiksi lamang. At tinutulad niya ito sa isang bulaklak na namumukadkad. Pero kapag nagtagal, ay nalalanta. At sabi din ni Job dito, ang buhay natin ay parang anino. Biglang nawawala, parang siya nawala. Diba kapag ganito? ang dami natin iniisip kapag ang isang bagay ay nawawala. Diba? Kapag ang isang pinaka-importanting bagay ay nawala, doon ka nangihinayang. Bakit hindi ko ginawa yung ganito? Bakit hindi ko pinaramdam sa kanya na ito? At bakit hindi ko pinaranas sa kanya yung ganito? Habang nandirito siya, bakit hindi ko siya niyakap? Bakit hindi ako nag-sorry? Bakit hindi? Ang dami nating katanungan sa buhay natin kapag nawala ang pinaka-importante sa ating buhay. Amen? Kaya ang tanong, anong kahalaga ng buhay na meron tayo? Sarap pag-usapan yung buhay na meron tayo. Kaya habang bumabiyahe ako, wala pa po tayo sa, sa pinaka-main verse po natin. Intro pa lang. Kaya sabi ko, Pastor, timingan mo ako. Baka madala ako. Kasi ang sarap pag-usapan ng buhay na meron tayo. Nung sumakay ako ng train, habang papunta ako dito, pagdungan ko sa bintana, yung mga nakikita ko, panandalian lang. Diba parang pagtingin mo, biglang mawawala na sa paningin mo kasi umuusat ka. Diba? Hindi ka na pwedeng bumalik. Although pwede ka sumakay ng train at bumalik kasi doon ang uuwian mo. Pero tayo, ang buhay natin, pausad. Hindi na pabalik. Diba? Kapag nadaanan mo na, o nalipas na yung araw na yun, hindi mo na pwedeng balikan. Pero pwede mong alalahanin. Kung ano yung nakita mo, kung ano yung naranasan mo. Pero hindi mo na siya kayang balikan. Yung buhay natin, na kung saan, kung gaano kahalaga meron tayo. Diba? Buhay ang pinag-uusapan dito. Buhay natin. Amen? Kaya kanina, anong kahalaga ng buhay? Bakit ka nabubuhay? Para kanino ka nabubuhay? Sabi nga ng iba, sabi ng mga nakakarami ng iba, no? Life begins at 40. Diba? 40. Yung iba, ano ba? Anong taon? Sabi nga nila, life, pero ang sabi ng iba, life begins at 40. But for us, ganyan po ito, no? But for us, as a Christian, spiritual life begins with accepting Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Amen. Doon nagsisimula yung buhay po natin. Nung in-accept natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Pero ang iba, sabi nila, doon pala magsisimula ang buhay ko kapag ako ay umasenso na sa buhay. Kapag ako ay, kapag natanggap ko na yung mga bagay na pinaghirapan ko, doon na magsisimula ang buhay na meron ako, ginawa ng buhay ko, na meron ako, na meron tayo. Pero tayo na tumanggap sa salita ng Diyos, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nanampalataya, ang buhay natin doon nagsisimula. Amen. Amen? Doon nagsisimula. The moment we accepted Jesus Christ in our lives, eternal life begins. Amen? Nung i-accept na natin ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos sa sariling tagapagligtas, na tayo naligtas, yung eternal life na bigay ng Diyos sa atin, nagsisimula na. Amen? Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Nag-intro pa lang ako. No? And that eternal life and salvation cannot be taken away by anyone else. Hindi makukuha na kahit na sino man kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Ang gagawin mo na lang, lalakaran mo, gagawin mo, pananampalatayaan mo, isabubuhay mo, yung pananampalataya na meron ka sa ating Panginoon, Jesucristo. Amen? Ito ay regalo ng Diyos sa mga tunay na tumanggap, naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
yung tunay na tumanggap. Hindi sa pamagitan ng tumanggap sa labi, pagkus sa puso. Amen. Nakikita sa ating buhay na ikaw ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon Yesu Kristo. Because, di ba, kapag ang buhay mo ay sinurrender mo sa Panginoon, dapat may pagbabago. Amen. Nagbago na ba ang lahat? At patuloy tayong binabago ng Diyos sa araw-araw. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. No? Kaya alamin natin sa tulong ng Diyos kung ano ang kahalagahan ng buhay natin. Ngayon, hindi bukas sa susunod na araw, kundi magsisimula ngayon kasi gising ka ngayon. Ginising ka ng Diyos ngayon. Tingnan mo katabi, gising ba? Gising. Gising na gising. Diba? Nagsisimula ngayon. Ibig sabihin, kapag ginising ka ng Panginoon, panibagong pag-asa. Diba? Panibagong gawain na naman na gagawin mo para sa Panginoon. Ngayon. Kasi hayaan mo ang bukas na maglala sa bukas. Ang Diyos na ang makakaalam na niyan kung ano mangyayari sa iyo bukas. Pero ang sinasabi ng Diyos, gawin natin, habang na tayo ay gising ngayon, gawin natin kung ano yung para sa Panginoon, para sa Diyos. Amen? Amen. Ano ang kahalagan ng buhay? Bakit ka nabubuhay? Para kanino ka nabubuhay? Tayo, tapos umuulan pa, ang sarap matulog, pero nandito ka ngayon. Ano ba? Bakit? Bakit ka nandito? Para makita mo lang kung gusto mong makita? Diba? Para complete attendance ka? Diba? Para ano? Kilala ko dati, kailangan pumasok talagang, sabi ko dati, no? Kailangan complete attendance ako kasi may attendance kami. Kapag pumasok ko, kailangan attendance lahat yan. Kaya titignan ko, umaga present ako, kagabi present ko rin ako. Titignan ko yun, lagi ko tinitignan. No? Present. Pero minsan, absent sa spiritual. Tinitingnan ko lang, pinapakita ko lang sa tao na present ako, na dumadalo ako. Pero, sa spiritual, patay ako. Ganun yung naramdaman ko dati. Kaya sabi ko, hindi sa Panginoon, kapag patuloy akong maglilingkod sa Panginoon, sabi ko, Lord, patuloy akong maglilingkod sa inyo, pero huwag mong hayaan na makapasok kahit kaunting-butin ang kaaway sa buhay ko. Bakit? Kahit konti na yan, kahit sabihin mo malakas ka, pero sabi mo lang malakas ka. Pero kung wala ka sa Lord, mahina ka. Amen? Kaya huwag tayong gagawa ng isang konting bagay kung saan makakapasok ang kaaway. Kasi doon magsisimula ang lahat. Lalaki at lalaki. Hanggang sa hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon. Anong kahalaga ng buhay na meron tayo? Anong pananampalataya na mayroong pinanghawakan sa oras na ito? Amen? Amen. No, bawat isa sa atin, no, may mga dahilan tayo kung bakit ka naririto. Bakit tayo ginigising ng Diyos sa umaga? Diba? Sila Kuya Bernard, sila Kuya Marvin, sila Pastor, lahat tayo. May kanya-kanya tayo ministeryo pinagkalabot sa atin ng ating Panginoon. Amen? Bakit ka ba tumutugtog? Bakit ka ba umaawit? Diba? Bakit ka nagluluto? Bakit ka naguhugas? Diba? Bakit ka dyan nakaupo? Bakit ka nakikinig? Diba? Lahat yan ginagawa po natin para sa ating Panginoon. Amen. Amen? Kahit pagod na pagod ka sa trabaho, kahit pagod ka, pero ang gusto mo pa rin, makinig ng salita ng Diyos. Pumunta pa rin sa gawain ng Panginoon. Dahil lahat yan para sa Kanya. Amen? Amen. Sino nagbigay ng buhay natin? Kundi ang ating Panginoon. Hindi naman yung katabi mo nagbigay ng buhay sa iyo eh. Diba? Kundi ang Diyos ang siyang nagbigay sa iyo, sa atin ng
buhay. Diba? Kaya sabi ng iba, mas lalo yung mga may nililigawan. Diba? Ang buhay, umikot lang sa'yo. Paano na lang ang buhay ko kung wala ka? Yun yung mga, diba? Kung totoo sa'yo, nasambit ko rin yun eh. Dati wala ka kay Kristo. Nasambit ko rin yun. Pero busted pa rin ako. Busted pa rin ako. Wala ka kay Kristo. Pero doon ako kay Kristo. Diba? Pero ano yung binigay sa akin? Ganon din sa atin, mga kapatid. Ibibigay ng Panginoon yung nararapat ko para po sa atin. Amen? Hindi naman ibibigay ng Diyos yan kung ipababagsak mo. Diba? Depende na lang kung choice mo na lang yon. Kung ipinilit mo yung sarili mo. Amen. Diba? Kung pinilit mo na yung sarili mo na gustuhin yon, pero ayaw ng Diyos. Diba? Dapat matuto po tayo makinig palagi. Ang buhay natin ay hindi umiikot lang dito sa mundo, hindi lang sa tao, sa paligid mo. Pagkos yung buhay mo ay umiikot sa salita ng Diyos at sa layunin ng Panginoon, higit sa lahat sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Ang sarap pag-usapan ng buhay na meron tayo. Amen? Amen? Buhay ka, buhay ako, buhay tayong lahat. Di ba? Nakita mo siya, nakita ka niya, nakita natin ang lahat. Pero di ba ang mga iba, may mga kapansanan, pag dilat na kanilang mga mata, wala silang nakikita. Pero meron silang naririnig. Meron sa amin, na kung saan, wala pa, intro pa rin pala talaga ako, no? Saka pala ako sa ano. Pero mabilis lang to. Kung mapapansin po ninyo, may mga, sa buhay po natin, may mga binihiyaan na paningin. Pero merong iba na wala. Pero merong binihiyaan ng talento, di ba? Na talagang sobra-sobra pa. Diba? Kung ano yung kulang sa kanila, binibigay sa kanila. Diba? Sa amin, ako saan, merong pamilya doon na kung saan ay nanay, tatay ay hindi makakita. Madaling salita, bulag. Halos buong buhay nila, mula pinanganak sila, talagang bulag talaga sila. Hindi sila makakita. Pero ito po yung pinakamaganda. Nagkaroon pa sila ng anak. At yung anak na yon, yun yung gumagabay sa kanila. Dahil siya yung nakakakita. Pero kahit na yung wala pa silang anak, wala pa silang mag-asawa, ang hawak-hawak lang nila ay tungkod. Ano tawag doon? Yung may tawag doon eh. Parang baston or basta may mga tawag sa kanila pag gano'n doon. Ginagano lang nila, tinatansya lang nila kung babangga sila o hindi. Doon yung magtataka, kabisado nila. Diba? Siyempre doon sila pinanganak eh. Diba? Buong buhay pa naman nila mula baka bataan. Alam nila kung ilang steps ang ano nila. Talagang alam nila kung saan sila bubuka, saan sila liliko. Namamangha, di ba? Nakakamangha. Pero ginagabayan sila ng Panginoon. Di ba? Sa train station, sa Tawiyen, yun nandun kami. Mayroong isang matanda doon na hindi nakakita. Nagulat kami, kumakain kami. Ng ate niyo, kumakain kami ng ano. Buhay kami 7-Eleven, kumakain kami. Tapos biglang may dumating. Kala namin, ano lang, nakainom or ano. Yung pala, hindi siya nakakita. Kasi muntik na kayong mabangga eh, hindi pa siya nakakita. Sabi niya, hinahanap niya, yun hindi ko naiintindihan, pero naunawa ko yung sinasabi niya. Hinahanap niya yung parang station, ticket station, pero magsasabi ka lang kung saan ka pumunta at yung tag-information siya na ang bahalang mag-ano sa'yo. Yung ba ang galing? Mag-a-assist. At meron na mag-a-assist sa mga disabled. May mag-a-assist na sa kanila. Hindi nila nakikita. Pero nung nakita ako, sabi ko, hindi ko na nakakita ito. Sabi ng Panginoon sa akin, tulungan mo. No? Dinala ako sa information. Diba? Alam na kagad information kung ano yung gagawin sa kanila at may mag-aalala. Pero kung tutusin kung ano, pabangga-bangga siya sa poste eh. Bangga-bangga. Hindi niya alam kung saan dadaan. Ganun-ganun siya sa may parang roll-up.
sa radyo, pabangga-bangga, ginagano niya yung, ano yung tungkol niya, pabangga-bangga. Nagugulat pala, sabi ko. Kaya kailangan ng Yesus. Yesus. Kahit na ganun yung meron sila, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? Tayo rin. Tayo nga buo eh. Di ba? May kamay ka, may paa ka, di ba? Nakakita ka, nakapagsalita ka, nakapagpakinig ka. Di ba? Yung buhay natin. Di ba? Nung meron tayo ngayon, na masasabi mo, wow Lord, thank you. Talaga. Di ba? Pero ang dami nating dahilan. Ang dami nating dahilan. Bilang pauna ako sa akin, Lord, ang dami ko pa pala naging dahilan sa Lord. Pero yung buhay na binigay mo sa akin, sapat na yun para paglingkuran ka. Amen? Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Dadako na tayo sa main verse natin. Dito sa aklat ni Pablo, sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipo. Chapter 1, verse 21 to 24. Yan. Tayo nandito na. Sa ating main verse. Yan. Sabi ni Pablo, sa mga taga-Pilipos, chapter 1, verse 21. Ang sabi ni Pablo, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Mga kapatid, ito no, sabi dito ni Pablo sa English, For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi sa Tagalog, sapagkat para sa akin, ang buhay ko kay Kristo. Sabi niya, yung buhay niya ay para kay Kristo. At kung mamamatay man siya, ay kapakinabangan ito sa kanya. Bakit? Kasi makakapiling niya ang ating Panginoon. Kasi alam niya sarili niya, gagampanan niya ng maayos ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. At sabik na sabik siya na makapiling ang Panginoon. Sa verse 2, ay sa verse 22, sabi ko ito, kung patuloy naman ako mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay, kaya hindi ko alam ngayon kung ano ang pipiliin ko. Naguguluhan si Pablo, hindi siya naguguluhan, nalilito siya. Kung ano ang pipiliin niya sa dalawa. Yung mamamatay siya, para makapiling na ang Diyos, ang ating Panginoon, o patuloy siyang mabubuhay para sa kanila, sa mga taga-Pilipo. Amen? Ang tanong, sino sa atin ang gusto makapiling ang Panginoon? Amen. 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 Sino sa atin ang gusto makapiling ang Panginoon? Amen. Amen. Pangalawang katanungan, ito na. Sino ang gusto ng mauna? Amen. Amen. Una, no? Ito ang katanungan. Sino ang gustong makapiling ang Panginoon? Lahat mag-i-amen. Pero kapag ang tanong, kung sino ang gustong mauna? Amen. Amen. Hindi naman matanda na. Yeah. Amen. Mga kapatid, no? Bakit minsan nag-aalinlangan tayo? Kasi minsan may mga iniisip tayo ng ibang mga bagay. Ano pa yung maiiwan natin? Ano pa yung mga dapat natin gawin? Amen? Pero si Pablo dito, papasukin natin kung ano yung intent ni Pablo dito, ha? Kung bakit niya naisulat ito. No? Kung ano yung nasa isip ni Pablo, kung ano yung nasa puso ni Pablo, bakit niya naisulat ito, no? Sa mga taga-Pilipo. Sabi niya, sapagkat para sa akin, ang buhay ko, yung buhay na meron siya, ay para kay Kristo lamang. Amen? At kung mamamatay man daw siya, kapakinabangan ito sa kanya. Bakit? Kasi makakapiling niya ang Panginoong Jesucristo. Diba? Makakapiling na niya ang Diyos. Tayo hindi natin alam kung sing pa tayo bukas, kung mabubuhay pa tayo bukas. Pero isang sigurado natin, makakapiling at makakapiling natin ang ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.
ito, at sabi pa nga dito, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Dahil alam ni Pablo na ang buhay niya ay para kay Kristo, kaya kung mamamatay na siya, ay malaking kapakinabangan ito sa kanya dahil makakapiling na niya si Kristo. Kung patuloy naman ako mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay, kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nalilito si Pablo kung anong pipiliin niya. Kung mabibigyan pa ng pagkakataon na mabuhay si Pablo, ay magiging fruitful. Magiging fruitful pa daw siya. Marami pa siyang magagawa. Magagawa pa niya yung para sa Panginoon. No? Mahayag pa niya yung mabuting balita na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. In 23, nahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko sana pumanaw para makapiling na si Kristo. Dahil ito ang mas mabuti. Sabi niya, gusto ko na mawala. Gusto ko na mamatay. Pero, ang iniisip pa rin niya, yung alin? Gawain. Yung gawain. Sabi niya, kung mabigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay pa, magiging fruitful pa ako. May ibabahagi ko pa sa kanila yung mabuting balita. Maraming pang taong maliligtas. Pero mas mabuti, pinaka mas mabuti, yung makapiling ko ng Panginoon. Amen? Gusto ba ng lahat ng ngayon? Amen. Amen. Sabi niya, nahati ang isip ni Pablo kung ano ang pipiliin niya, ang mabuhay o mamatay. Pero mas gusto niya pumanaw para makapiling niya si Kristo dahil ito daw ay mas mabuti. In 24, pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. Iniisip niya yung kapakanan niya, kapakanan ng iba. Take note mga kapatid ha, nasaan si Pablo sa mga oras na ito? Nasaan si Pablo habang niya sinusulat ito? Nasa ulungan. In verse 25, dahil dito, nagtitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. Amen? Sabi ni Pablo, natitiyak daw siya ng bubuhay, patuloy siyang bibigyan pa ng buhay ng Panginoon na mananatili dito sa mundo para matulungan pa niya, no? Mas lalo pang maging fruitful yung mga kapwa niya mananampalataya. Yung mga disipulo niya, yung mga binahigan niya ng mga salita ng Diyos, ng mabuting balita, para lumago at maging maligaya sa pananampalataya na meron sila. Ikot, nasa kulungan si Pablo nito ha. Kung nasa kulungan lang, ang isipin na lang yung sarili. Kung paano siya mabubuhay sa kulungan. Diba? Pero, may mga tao na kung saan na nasa kulungan, ang iniisip pa rin niya yung pamilya niya sa labas. Bagamat siya'y nagkamali, pero ang iniisip pa rin niya yung nasa pamilya na sa labas. Noong ako nagtatrabaho sila sa loob. Di ba? Mayroong ganun sa Pilipinas. Di ba? May mga tindahan pa nga sa loob eh. Yung bilangguan eh. Di ba? Kung sino pa yung nandun sa kulungan, sila pa yung nagkatrabaho, tapos, nasusuportahan pa niya yung nasa labas. Yung pamilya, yung anak niyang naiwan na nag-iisa. May true to life story na gano'n. Diba nasusuportahan niya? Ayaw niya pabayaan yung pamilya, yung anak niyang naiwan sa labas. Gusto niya maayos pa rin. Pero nung ito yung isa pa, no? Gumraduate yung anak niya. Kapag siya nasa kulungan, kaya nung pumunta siya, nakagraduate siya, pinakita niya doon sa kanyang magulang na siya'y gumraduate. Kahit na ang pagitan nila, selda, yung bintana lang at nandun siya sa baba. Gumraduate ako para sa iyo. Diba? Tayo malaya. Diba? Tayo malaya. Ano pa malaya tayo kung ano pa yung nais natin gawin. Diba? Kung anong gusto mong trabaho, napiliin. Diba? Kung anong gusto mong kainin. Diba?
Kung anong suot ang gusto mong suotin. Marami tayo dito sa labas. Pero yung nandun sila sa kulungan, diba? Ang iniisip ni Pablo, yung kapakanan din ng mga kapwa niya mananampalataya sa labas. Amen? Nagsusulat siya. Patuloy siya nagsusulat para mapapurihan ng Panginoon, para may bahagi ang salita ng Diyos. Amen? Sabi pa po dito, sa verse 26, at kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Sabi niya, kapag nakabalik ako sa inyo, mas lalo pa tayo magkakaroon ng dahilan bakit pa natin mapapurihan ng Panginoon. In verse 27, mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganoon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sasama-sama kayo naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Sabi ni Pablo, makalaya man siya o hindi, pero ang gusto niya, mabalitaan niya, ito po mga kapatid, mabalitaan niya na kayo ay nagkakaisa. Nagkakaisa at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Kahit na wala ang pastor, kahit wala yung mga nagbabantay sa atin, dapat nagkakaisa po tayo. Kasi magkakapatid po tayo sa pananampalataya. Nagtutulungan. Amen? Nagtutulungan. Nagmamahalan. Sabi ko anong sa hindi ganun kalaki yung ating natutulungan. Pero ang pinakamalaga sa loob, sa atin, dapat tayo nagtutulungan ng mamahalan. Diba? Nagkakaisa. Kahit na yung kwarto. Mas malaki pa yung kwarto nyo dito eh. Dito sa kawin. Malaki pa talaga. Pero ang pinakamahalaga ng gusto ng Diyos sa atin, nakikita niyo nagkakaisa tayo dahil sa Kanya. Nagmamahalan tayo dahil sa Kanya. Sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, no, kapag ang isang tao, ito po, no, sabi, ito po, laging yan po sa atin, di ba tayo po ay katulad na ni Kristo. So, binahagi na ng Diyos sa atin ang kanyang kabanyagan. Ang ating Panginoon sa Kristo ay narito. Ang Diyos Ama at tayo. Sino tagapamagitan po natin? Ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo, na tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Yesu Kristo, tayo ay kapwa ni Kristo. Kung paano nag-mediate, ang mediator ang Panginoong Yesu Kristo sa atin, sa Diyos Ama, upang magkaroon ulit ng relasyon sa Diyos, tayo rin tagapagdala ng kaayusan at hindi kaguluhan. Tagapag-ayos po tayo. Tagapag-ayos sa dalawang tao. For example, may dalawang grupo o may dalawang tao, di ba, na hindi magkaunawaan. Tayo bilang isang mananampalataya ay nasa gitna. Mediator po tayo. Wala tayong kinakampihan. Bagkus ang goal natin, maiayos ang bawat isa. Kapag-mediator po tayo. O paano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, ganun din po tayo dito sa mundo. Amen? Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, alam na ba natin kung bakit ka nabubuhay? Pinaunawa na sa iyo ng Panginoon niya, sumunod ko langgap mo ang Panginoon bilang Diyos sa sarili mo. Pero ang malangkot, yung ang tagal mo nang umaaten, pero hindi mo pa rin alam kung anong buhay na mayroon ka. Kung para saan ang buhay na mayroon ka. Diba? Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos sa araw-araw. Sa tabi mo muna kung ano yung nararamdaman mo. Sa tabi mo muna kung ano nasa isip mo.
Anumang mga bagay ng mga kasira sa pananampalataya na meron ka, sa samahan ng mayroon sa bawat isa, sa magkakapatid sa pananampalataya. Unahin mo si Kristo. Unahin mo ang Diyos. Siya ang mag-aayos ng lahat ng yan. Amen? Amen. Kaya ang buhay na meron tayo ay para kay Kristo lamang. Amen? Binigyan ka ng pamilya. Ang role mo, kung binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng anak, binigyan ka ng asawa, ang role mo, ipakilala mo si Kristo sa Kanya. Kung ikaw nakakilala sa Panginoon, pakilala mo sa Kanya. Pakilala mo sa pamilya mo. Pakilala natin sa pamilya natin. Natagpuan din nila si Kristo. Kung paano natin natagpuan ng ating Panginoon. Amen? Alagaan mo yung pamilya na meron ka, na binigay sa iyo ng Diyos. Yung anak na binigyan ka ng anak, alagaan mo. Suportahan mo. Sino yung mga anak dito? Diba? Ano yung ginagawa mo? Ano yung reason kung bakit ka nanatiling buhay? Bakit ka nagtatrabaho? Ano pa isa sa mga reason kung bakit ka nagtatrabaho dito sa ibang bansa? Para suportahan yung pamilya mo na naiiwan sa Pilipinas. Higit sa lahat yung anak mo na naiiwan. Amen? Para suportahan kaya ka nagtatrabaho. Bakit ka ba nag-ibang bansa? Ano pang dahilan bukod doon? Bakit ka nag-ibang bansa? Kasi nasaktan. Sabi nga iba, dahil nasaktan. Ano yun? Nasaktan? Nag-abroad? Nag-apply, nag-abroad? Diba? Binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng mga kapatid. Higit sa kapatid sa pananampalataya. No? Na mga kapatid natin sa pananampalataya, ibinigay ng Panginoon sa atin yan. Lahat ng yan. Diba? Para mahalin ang bawat isa. Para tulungan ang bawat isa. Para palakasin ang bawat isa pagdating sa pananampalataya. Amen? Kasi yung mas higit na mabuti na nakikita na ng Diyos na tayo ay nagkakaisa at naglilingkod ng sabay-sabay. Kung may manghina man, patuloy natin na hilain din, pabalik sa tulong ng ating Panginoon. Amen? At huwag na natin masyado pang pag-usapan pa. Ang goal natin, makasama sila ulit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi hindi natin alam lahat ng pinagdadaanan ng bawat kapatid natin sa pananampalataya. Pero kung ikaw, patuloy na pinapalakas ng Panginoon, yung kalakasan na binibigay sa atin ng Diyos, no? Ihawa din natin sa kapwa natin mananampalataya na hindi na natin nakakasama upang maibalik sila ulit sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Huwag na natin dagdagan pa kung ano yung pagkakamali na meron sila, kung anong pakulangan na meron sila. Bagkus, ang goal natin, makasama natin ulit sila sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil yun ang pinakamas mabuti, pinakamas mahalaga. Kasi ayaw natin na tayo ay naglilingkod, pero yung kasama natin wala na. Dahil kinakausap pa rin tayo ng Panginoon. Kinakausap pa rin tayo ng Diyos. Ibalik mulit siya sa atin. Gagamitin tayo ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Diyos sa lahat ng kaparaanan. Amen? Paano mo naman ba matutulungan yung kapatid mo sa pananampalataya kung ikaw mismo ay wala din? Tulungan tayo ng Panginoon. Isip natin ang Diyos. Amen? Isip natin ang Panginoon. Ano pang buhay na meron tayo ngayon? Bukas, hindi natin alam kung buhay pa tayo. Sabi nga sa mga ngaral, chapter 7 verse 2, sabi dito, mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. Ulitin ko po. Sa mga ngaral, chapter 7 verse 2, mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa.
Dahil ito ay paalala sa buhay natin na ang lahat ay may hangganan dito sa mundo. Kasi sa isang handaan, mga kapatid mo, kaya sa isang birthday, syempre, kasiyahan, di ba? Panibagong buhay, di ba? Pero kapag ikaw umattend dun sa isang sitwasyon na kung saan ay may taong, yung mahal natin sa buhay, nawala, o kaibigan na nawala, may kakilalang nawala, doon natin ma-realize, ang bilis ng buhay, no? Ang bata pa niya. Pero nawala na. Sabi nga kanina, di ba? Ma-realize natin, ang isang bagay o ang isang tao kapag nawala na, doon lang natin ma-realize. Di ba? Yung pamilya natin, yung magulang natin, di ba? Habang nandiyan yan, mahalin mo, kapatid mo, mahalin mo, yung kaibigan mo, di ba? Kung anong meron ka ngayon, na nakikita mo, kung ibinigay sa'yo ng Diyos, pahalagahan mo. Di ba? Nung nawala ang tatay ko, pero wala pa ako, hindi pa ako ganun makakilala sa Panginoon. Pero pinaunawa sa akin, yung kahalagahan ng habang buhay pa ako, ang mahal mo sa buhay. Sabi ko sa tatay ko, Pa, kung babalik man ako sa nakaraan, bibigyan ako mabalik sa nakaraan. Gusto ko yung araw na buhay ka pa. Para masabi ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Para mas mayakap kita at mas mahigpit. Para mas mayakap kita ng mahigpit. May tampo, may galit sa mga mahal mo sa buhay. So tabi mo yan. Walang kabuluhan na kasaysayan mo. Kasi hindi mo alam kung makikita mo pa siya kinabukasan. Habang nakikita mo siya, mahalin mo, pahalagahan mo. Pasalamat ka. Sabihin mo, Pa, Ma, I love you. Ate, Kuya, mahal kita. Salamat. Kasi nakasama kita habang ako nabubuhay. Salamat kasi, diba? Naalala ko tuloy yung nagawa kong tulad sa nanay ko. Nung nakakilala ko sa Panginoon, nakagawa ko ng tulad dahil sa nanay ko. Yung mother ko, salamat sa siyang na buwan na sakripisyo mo na nagbigay na sa iyong sinapupunan para ako'y mabuhay. Salamat sa walang hanggang sakripisyo mo habang nandito ka sa ibang bansa na nagtatrabaho habang nakikita mo kami na malayo sa iyo. Minsan kapag tayo kay Kristo, diba? Nakakapigway ka ng tula, nakagawa ka ng tula, nakagawa ka ng awitin. Diba? Kahit nasabihin mong sintunado ka, pero kaya kay Lord, kapag ikaw ay galit, kapag nasulat mo, nakagawa ng kanta para kay Lord, para sa Panginoon, hindi ka sintunado. Diba? Kasi tama yung hangarin mo. Yun yung nararamdaman ng puso mo. Yung pasasalamat mo para sa Kanya, para mapapurihan mo ang ating Panginoon. Amen? Kaya yung mga bagay na ginagawa po natin, hindi mo walang saysay, hindi mo walang bahala. Lahat yan. Yung maganda sa Panginoon, mahalaga sa Panginoon. Diba? Paglilinis, paghuhugas, pagluluto. Diba? Kahit malayo kung ano, maatin ka. Diba? Mahalaga sa Panginoon ang lahat ng yan. Minamahal mo pamilya mo, minamahal mo anak mo, minamahal mo ang lahat ng mahal mo sa buhay. Pinapahalagan mo. Diba? Pero may higit sa lahat na pahalagan ang lahat. Higit ang Panginoon. Kaya unahin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang Diyos mismo ang magpo-provide, ang Diyos mismo ang magbibigay kung ano ang pangangailangan mo, physical man o spiritual na pamumuhay. Alam ng Diyos ang lahat ng yan. Kaya gusto niya, unahin mo. Unahin mo ako, unahin mo ako, unahin mo. Amen? Sarap mabuhay? Ang sarap mabuhay
kapag ikaw ay nakay Kristo. Amen? Amen. Diba? Sabi nila, kapag nabubuhay pa ako, sagasagarin ko na kasi hindi ko alam hanggang dito sa mundo. Kaya happy-happy na. No? Sagad-sagaran na to. Gagawin ko na lahat. Diba? Sasabihin ko na lahat sa Kanya. Diba? Kasi hindi ko alam kung gigising pa ako. Makamundo ka isip. Pero para sa atin, ang mabuhay ay kay Kristo. Amen? Ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang Diyos mismo ang tutulong sa atin sa araw-araw. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, sa lahat ng mga sitwasyon na meron ka, ang Diyos mismo ang mas makakatulong po sa atin. Amen? Amen. Kung bibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon na magising pa bukas, gisingin bukas, ano pa yung dapat upang gawin? Sabi nga ni Pablo, may bahagi ang mabuting balita. Amen. Ang may bahagi ang mabuting balita. Dahil ito ay paalala sa buhay natin na ang lahat ay may hangganan dito sa mundo. But in Christ, there is eternal life. Amen. Walang makakagaw na ito. Bigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ang Diyos bawi. Yung bigay bawi. Hindi ganoon ng Panginoon. Yung bigay sa iyo ng Diyos, bigay sa iyo. Bigyan ka ng buhay ng walang hanggan. Niligtas ka ng ating Panginoon. Panampalatayaan mo yan. Amen. Makita sa buhay natin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. 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 Alam mo na. Alam na natin. Alam ko at alam natin na laging pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Yung biyayang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Diba? Nararanasan natin. Nararanasan natin. Kaya kapag tayo ay may problema, diba? Kung may problema tayo, napapangiti ka na lang. Bakit? Kasi alam mo may Diyos na tutulong sa'yo. Diba? Sabi nga ni Jaden, yan, kanyang umaga, sa isang linggo, tama? Nandun sa loob ng kwarto, hindi niya alam anong gagawin niya. Diba? Parang wala siya kausap, wala akong kasama doon. Wala. Pero kasama siya ng Diyos. Kasama niyang Panginoon. Amen? Kung ang ibang tao, diba, ay wala kay Kristo kung ano-ano na lang ang pinaglagawa. Amen. Diba? Kaya minsan, kapag mabigyan ka ng oras, kaya sa trabaho, kunyari, off mo, naalala niyo po ba yung time na kung saan nagkaroon kayo ng quiet time sa Panginoon? Naalala niyo pa ba yan? Nagagawa niyo pa ba yan? Nagagawa pa ba natin yan? Kailan yung huli? Naalala niyo ba kailan yung huli? Huli yung agwat ng huli sa ngayon? Yung quiet time? Kaya nung ako nag-drive ako, pagpapasok ako, uuwi, hindi pwede hindi ako makikinig ng salita ng Diyos, hindi po siya. Kaya kapag nagre-drive ako, kapag nag-ano ako, sabi ikaw nang bahala mag-umabay sa akin kapag nag-drive ako. Pero minsan, kapag nag-drive ako, kaya alam mo yung ando na yung, minsan, kapag nag-drive ka, sobrang payapa, di ba? Payapa. Pag uwi mo, biglang magugulat ka na lang. Bakit? May umahabol na palang aso sa iyo. Madalas doon, laging na yan. Kung saan yung pinakalugar, lagi ako inaabangan. Ewan ko ba, bakit ako inaabangan lagi ng aso? Dun sa lugarin na yun. Samantalang may mga motor naman na dumadaan, hindi naman niya inahabol. Pag ako na dumaan, halos kalahati na yung hahabulin ako eh. Mabuti na lang, mabilis yung e-bike ko. E-bike ang gamit ko, mga kapatid. Hindi mo ito, e-bike. Mabuti na lang mabilis, eh di lobat. Isa kapag lobat na yung e-bike ko, dahan-dahan na lang eh. Diba? Dahan-dahan lang. Pero mga kapatid, no, isang mabuting bagay na pinaunawa sa akin ng Panginoon,
No? Yung magpasalamat palagi sa Kanya. Amen. Pag papasok ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pag uwi ko, nagpapasalamat palagi ako sa Panginoon. Kaya kapag minsan, kung pwede lang, na may, na kung araw-araw gawain, kung pwede mag-share ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo pinag-share, sigurado, dapat meron tayong mag-share. Diba? Kung tayo palagi nakikinig ng salita ng Diyos, meron palagi na tayo may ibabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? 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 Amen. Purihin ang Panginoon. Gising ka pa ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, dito po tayo. Hinig ko kayo mga kapatid. Sabi ni Pablo, kung mabubuhay, kung mamamatay ka, gusto niya makapiling ng Panginoon. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay pa, gusto niya maging fruitful pa. Tayo din mga kapatid. Tayo din. Pero kung tutusin, kung sarili natin ang isipin natin, kung tayo isipin natin, kung sarili ko ang isipin ko, gusto ko na makapiling ng Panginoon. Gusto ko na makapiling ng Diyos. Pero pinapaunawa sa akin ng Panginoon, hindi pamilya ka pa na kailangan makakilala sa akin. Na kailangan mo ibahagi yan mo salita ng Diyos. Ang salita ko sa kanila. Kaya nga tayo mga kapatid, ito, makinig po kayo mga kapatid ha. Yung tayo, kumakain tayo kaya tayo gusto natin mabuhay para matagal, kumakain tayo ng masustansya. Nag-exercise tayo. Di ba? Pinapalagay natin yung buhay natin para make sure na buhay pa tayo bukas. Hindi tayo magkasakit. Di ba? Hindi tayo magkasakit. Iniisip natin yung mga ganun pang mga bagay. Pero iniisip pa natin kung ano yung para sa Panginoon. Kung ano yung para sa Diyos. Masarap mabuhay kung ikaw ang kay Kristo. Mas masarap mabuhay din kapag nilalakaran mo na nanampalataya ka sa ating Panginoon habang nabubuhay ka. Nararanasan mo ang Diyos. Kasi marami kilala si Kristo, kilala ang Panginoong Jesus. Halos kabisado din nila ang Biblia. Back to back. Pero walang Kristo sa buhay nila. Diba? Tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo ay tutulong naman ng Espiritu pinapaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Kung sino si Kristo, kung sino ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Mga kapatid, huwag natin sayangin yung buhay ng meron. Huwag natin gawin yung mga walang kabuluhang bagay. Lalo pahalaga yung mga walang kabuluhang bagay. At ipagpalit si Kristo sa buhay natin. Kaya ang sabi, unahin mo ako at ako ng bahala sa iyo. Sa lahat ng pangalan ako ng bahala sa iyo. Amen? Tayo po tayo mga kapatid. Yung buhay na meron tayo, mga kapatid, alamin natin kung para saan, anong kabulan ng iyong buhay na meron tayo. Lord, tulungan mo ako sa araw-araw mong pamumuhay. Napatuloy na manatili sa iyong presensya. Awitin po natin yung pangalawa na ginawin natin kayo. Nawa, patuloy natin ma-realize, patuloy natin maranasan sa Panginoon yung buhay na pinagkaloob sa atin.
Yung buhay na kung saan, sabi nga ni Santiago, diba? Sabi ni Job, kanilang mga salitang kung paano nila hinantulan yung buhay natin dito sa mundo. Na parang bulaklak, namumukad ka. Pero pag nagtagal, mawawala. Parang anino na biglang mawawala. May lang ang buhay na meron tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang meron tayo. Yung tinuro nating kapatid kagabi, Kuya Alex, diba? Gusto kong sumunod sa iyo, Panginoon. Pero hayaan mo muna na magpaalam ako sa aking pamilya. Gusto kong sumunod sa inyo, Panginoon. Pero hayaan mo muna mapagaliting ko ang aking ama. Gusto natin sumunod sa Panginoon. Pero ang dami natin iniisip. Ang dami tumatakbo sa isip natin. Sa mga kabataan na gumaraduate, lalo kapag mga kabataan na wala ng trabaho, tapos na yung kontrata nila sa trabaho kasi gumaraduate na sila. Mga kapatid, patuloy na pinapaunawa din sa kanila ng Panginoon na may Diyos na tutulong sa kanila. Kung paano sila ng Diyos na dinala dito sa lugar na ito sa Taiwan, sila, yun din ang Diyos na tutulong sa kanila sa araw-araw na pamumuhay. Yun din, di ba? Minsan nag-isip din tayo nung nawalan tayo ng trabaho. Pero nung pinagkatiwala natin sa Panginoon, God provide. Amen. Mga kapatid, habang nakikita mo pa yung mga kapatid mo sa pananampalataya, yung mahal mo sa buhay, mga anak, mga magulang, lahat, nakikita mo, paranas mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Paramdam mo sa kanila kung gaano sila importante sa buhay. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Pinapaunawa sa atin ng Diyos ang kahalaga ng buhay ng meron. Ngayon maglingkod sa Kanya. Amen? Awitan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko mag-iinis. Minahal sa kabila na
Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay yung natagpuan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbabago na meron, ng buhay na meron kami. Kung paano mo kami, O Diyos, na inaahon, Panginoon, sa kamalian na meron kami dati, Panginoon. Na kami, O Diyos, ngayon, Panginoon, na kami, Panginoon, nasa pili mo lang ngayon, Panginoon. Kami, Panginoon, patuloy na mananampalataya. Patuloy na lalakad, Panginoon, sa iyong layunin, Panginoon. Makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, kung sino ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Yun yung Diyos na nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa, pagkakataon. At kung sino ang Diyos na nagpatuloy na nagpapatawad sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kami nawa, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. Ang buhay na meron kami, Panginoon, ay sa iyo lamang namin pinagkakatiwala, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang siyang nagbigay nito sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, na may bahagi din namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na may bahagi, O Diyos. Yung magandang balita, Panginoon, na patungkol sa iyo. Doon sa mga tao na hindi pa lubos na nakakilala sa iyo, Panginoon. Hindi ka pa lubos na nakakasal. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Hindi ba namin alam, Panginoon, kung ano ang mangyayari bukas, Panginoon. Pero alam po namin na ngayon, Panginoon, ay sinasamaan mo na kami. Yes, Lord. Hallelujah. Kung paano mo kami sinamahan sa oras na ito, sa araw-araw, Panginoon, ay sasamahan mo, Panginoon. Kung paano ka nagtagumpay, Panginoon, ay kami din, Panginoon, ay magtatagumpay din, Panginoon. Yes, Lord. Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, Diyos, patuloy namin dalangin, Panginoon, na patuloy na pagkakaisa, pagmamahalan, Panginoon, pagtutulungan palagi, Panginoon, bilang magkakapatid sa pananampalataya kay Kristo. Patuloy kami magpalakasan, Panginoon, sa pananampalataya, magtulungan, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat. Hanggang pasasalamat ang patuloy na minabalik sa iyo. Hallelujah. Ulitin po natin, Panginoon. Ulitin po natin katahin. Hindi ko malilimutan sa mahinang tinis. Healing, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Na ngayon, Panginoon, ipinagaling niyo na sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy mo samahan ang buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Ano bang isipin, Panginoon? Ano bang problema, Panginoon, na tinutulog sa amin ng kaaway, Panginoon? Kami, O Diyos, alam po namin kami, O Diyos, ay iyong tutulungan. Kami, O Diyos, ay magtatagal
Diyos na siyang magpo-provide ng lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, sa spiritual namin pamumuhay. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pakingatan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat aking mga kapatid na naririto sa araw-araw nilang pamumuhay. Sa bawat isyon na kanilang gagawin, Panginoon, patuloy na ikonsulta na sa iyo, Panginoon, para hindi sila magkamali, Panginoon. Patuloy kami sa inyo magtitiwala, Panginoon, maniniwala at mananampalataya, Panginoon. Maraming salamat. Muli, patuloy namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. In mighty name of Jesus we pray. Amen. May share lang din po ako kung sa kanina. May pinangasakan ng Panginoon na tunay na nga yung buhay natin dito sa mundo ay walang halaga kung hindi natin nakikilala ang Panginoon. Kung gaano man tayo nagsikap sa mundong ito, pagkatrabaho, pero kung wala naman tayong pagkakala sa Panginoon ay wala ring halaga. Amen. Diba? Mag-example na lang nung may share ko lang din yung broker namin na namatay na. Diba? Hindi siya nakakala sa Panginoon. Pero sinasabi nung nakasama ko na mabait. Kaya kaya habang daw nabubuhay pa ng mundong ito na gumawa ng kabutihan, diba? Pero para sa atin na kailangan talaga makakilala sa Panginoon. Diba? Kaya yun lang may share ko. Kaya naman tayo nagsikap sa mundong ito, walang halaga ang buhay kung wala tayong pagkakilala sa Panginoon. Sige po, tapo idadako sa ating Happy Million. Sige po, bigyan na po natin. Far away, still on the rugged cross, the emblem of suffering and shame. The love that all goes, where the dearest endless, for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies the last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross till my trophies the last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross till my trophies the last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Para tayo dumawa sa ating communion, tayo muna pumikit, tayo muna yung paili sa Panginoon. Tayo po dito sa 1 Corinto, chapter 11, sabi sa verse 23. Ito ang turo na ibigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo, gawin niyo ito
bilang pag-alala sa akin. Kaya sa natin. Sa 25, sabi pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inuming. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Yung inuming niya ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Diyos. Salamat po Panginoon sa inyong kadakilan o Diyos. Salamat po Panginoon na kami nagtamo ng kaligtasan Panginoon. Dahil sa inyong Panginoon na kayo na ipako sa krus Panginoon, na bayubay Panginoon, at umigis ang dugo Panginoon sa krus Panginoon. Salamat po sa kaligtasan nito Diyos. Aming inaalala Panginoon ang ipagkamatay sa krus dahil kami nagkaroon ng kaligtasan dahil sa inyong Panginoon. Salamat po Panginoon. Salamat po Diyos sa inyong pong kapurihan, sa inyong pong pagdakila. Hallelujah. We give you the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy po tayong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming banal, makapangyarihan sa lahat. Sa patuloy kami nagpapasalamat. Pinupuri, Panginoon, ang iyong banal at makapangyarihang pangalan sa umagang ito. Salamat, Ama, Panginoon, sa katagumpayan na iyong pinagkaloob na naman po sa amin. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pag-ibig na patuloy niyong pinaparanas sa amin. Salamat, Ama, sa iyong mga salita minsan pa na nagpaunawa sa amin. Bakit po kami dinala, Panginoon, sa mundong ito? Bakit po kami dinala, Panginoon, sa lugaring ito? Dahil may dakila kang layunin, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy naming malakaran ng mga ito. Patuloy, Panginoon, na gabayan at paunawa mo sa amin, Panginoon. Ang dakila mong layunin, Panginoon. Glorify your name. To share your goodness, your love, your grace, Panginoon, na patuloy niyong ipinaranas sa amin simula nang tumanggap kami sa Panginoong Jesus. Patuloy namin may bahagi, O God, may paranas din sa iba. Ang buhay na ito, Panginoon, ay magkakaroon ng kabuluhan, magagamit lamang sa inyong kalulhatian, O God. Kaya maraming salamat, Panginoon, minsan pa sa buhay na yung pinagkaloob sa amin. Patuloy, Panginoon, na malakaran namin, Panginoon, yung dakilang layunin sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na nananatili kami, Panginoon, sa iyong presensya, gabayan, patnubayan, ang buhay ng bawat isa. Salamat minsan pa, Panginoon, sa katagumpayan na yung pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Paglabas namin sa bulwagan ito, Panginoon, patuloy, Panginoon, na paggabay, pag-iingat, makita sa amin, Panginoon, yung Kristo na aming sinampalataya. Makita yung pag-ibig na pinaranas mo sa amin, na ipakita namin sa iba, ang Diyos namin na pinaglilingkuran ay dakila. Salamat naman sa buhay ng iwanak na ginamit, sa buhay ni Bro MJ, patuloy, Panginoon, na agabayan, gamitin pa ang kanyang buhay, bigyan siya ng karunungan, kalakasan, patuloy na kagalingan, Panginoon, at patuloy kong igawad sa kanya, O God. Magamit pa ang kanyang buhay, hindi lang dito sa lugar ng Taiwan, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, Panginoon, at sa lahat ng tao na kanyang mga kasalanan. Gawin mong pagpapala ang kanyang buhay sa lahat ng tao, O God. Pagkabayan mo, Panginoon, maging kanyang asawa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umaga ito, maging ang aking mga kapatid, Panginoon, na patuloy namin nakasama, patuloy, Panginoon, na pag-iingat. Paglabas namin sa bulwag ito, Panginoon, na ingatan mo kami, Panginoon. Keep us safe, O Lord, always. At patnubayan palagi, Panginoon. Magampanan namin, Panginoon, ang purpose namin kung bakit mo kami dinala sa lugar ito. Salamat na kami pa sa katagumpayan at pagsama ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Kayo po ang patuloy namin pinupuri, dinadamila ito kung aming isang talangin na may kalakip at pananampalataya sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Gusto ko ang ating gawain. Ayaw ulit magkamayan.